dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE Secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Di ba? Kasi, alam nyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138, and that is the implementation of the Mandanas Law. Diba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan, although right now, hindi fully devolved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, at in-implement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sasakunang ganito, mga krisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero hindi mo pinapayagan ang mga drivers na magsingil magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga drivers. Ano nangyari? Ilang litro lang yun? Ano nangyari? Uuwi walang masakit ng tao. Correct. Kasi isipin na, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo eh. Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun eh. Correct. You should attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, ilan lang 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy! Magiging tataas, kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta mapaprove nyo na lugi kayo, kami na muna magbabayad. Dapat Sige na. ganun. Kasi gagasusin mo yun dun sa ano nila eh. Magkano sinabi na 1 billion daw para sa ayuda. Bako ang gulo-gulo. How can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons all over the country, ha? Attorney, if you were the president or the head of state at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo? At papaano yung kumpas mo? Di ba ikaw ay may kumpas eh. Kabayo yan eh. Pinapalo mo yan ba? Kaya dapat may takaon ka para hindi ka malito. Blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita dito ang babae, may nagsasalita dito ang lalaki. Di ba? Kaya ganito itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Parang Miss Universe. Imagine. Hindi, yun ang sinabi ko. Thank you for your wonderful question. My family. My family. Pero hindi nga original nga yung atin eh. Pinanood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang gagayahin lang niya. President Marcos does not even have to be smart because we know he's not, ano? Kasi pag nagsasalita, parang choppy na cellphone eh. Gusto mo lumigaya ang iyong buhay. Gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Tapos, at the root, di ba? Magpapakahirap ka pa na masisira ulo ng DSW secretary mo. Pagbibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka solusyon mo, libre sa kaysa. Saka meron kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, natutulog inaantok. Sometimes, Walang energy. alam mo Asya, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandoon tayo sa Senate, nakikinig tayo, naglalaban tayo ng mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that why listen? Why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. Diba? So sad to say, talagang wala pa yung oil crisis. Nasa crisis na po tayo, 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, wag kayong mag-quote. maalala ko lang kung paano ginawa ni PRRD because we also had an oil crisis during the pandemic. Kasi nga walang mga bumabiyahe na di ba? Nasa lockdown yun eh. Pero alam nyo ba, kasi hindi ako fake news peddler. Anyway, alam nyo ba, nasa time ni PRRD, we were able, during the pandemic na kapag ang